Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ating next topic is al-'ard 'ala Allah azza wa jal fi mawqif fasl qada. So, yung may tinatawag, magsisimula na yung qada. Magsisimula na ang qada. Ano ibig sabihin ng qada? Ang kurti ng Allah. Kaya nga, kung mayroong isang tao na nakaligtas, mga naka-escape, nakatakas sa kurti ng mundo, siya hindi makakatakas sa kurti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mayroon ka mga problema dito sa mayroon kang problema sa iba, dito sa ibabaw ng mundo, tapusin mo na dito. Dahil hindi mo alam kung paano yung kurti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo alam kung gaano yung katindi, gaano kahirap ang kurti ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na deserve nila ang pahirapan. Okay? So, doon sa kurti ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon tinatawag na ard at mayroon tinatawag na hisab. Okay? Ang ard, ibig sabihin presentation. Presentation. Pagharap, okay, presentation. Okay? So, mayroon tinatawag na hisab. Ang hisab, yun na yung pag-imbestigar. So, ang ard ay tatlo. Muna, ang ard, general na ard. General na pagharap. So, lahat ng mga tao, yung pagtayo nila sa mahsyar, ard na yun. Kaya nga, sila ay dinala sa lugar ng mahsyar, lugar ng pagtitipon. Sila ay dinala doon dahil haharap na sila sa kurti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kurti ng Allah, tinatawag natin justice because dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay fair, adil siya, justice. Hindi lalabas yung mali. So yun yung unang uri ng ard, pagharap, presentation. Yung pagharap ng lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng ard, yung pagharap ng mga mananampalataya, at pangatlo, ang pagharap ng mga kufar. Okay? Mga hindi mananampalataya. So, ibang sitwasyon ng mananampalataya, ibang sitwasyon ng hindi mananampalataya. Okay? So, bago natin pag-usapan ang sitwasyon ng mananampalataya, pag-usapan natin kung paano Allah subhanahu wa ta'ala gumagawa ng kanyang hisab, ng kanyang investigation. So, Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang investigation, adlun tam, kumplitong patas. Kumplitong patas. Walang pagdududa ang Allah subhanahu wa ta'ala, maganda, kumplito ang kanyang hustisya. Ibig sabihin kumplito, ibig sabihin walang kulang doon. Walang kulang, walang labis. Kumplito at perpekto. Okay? Khali minad-dhulm. Walang halong pangapi. Walang halong dhulm. Ganun yung isa sa katangian ng muhasaba ng Allah. Pag-accountable, pag-imbestiga ng Allah. Pangalawa, okay, la yu'akhad ahad bi jarirati ghairihi. Okay? Ang isang tao ay hindi siya papatungan ng hatol dahil sa kasalanan ng iba. Okay? Hindi ka papatungan ng Allah ng hatol dahil sa kasalanan ng iba. Ibig sabihin, kung hindi mo deserve, hindi ka doon hahatulan. Kung ano ang hahatulan ng Allah, ano ang iimbestiga sa iyo ng Allah, yung deserve, yung involved ka doon. Okay? Pangatlo, ittila'ul ibadi anfusihim ala sijilat a'malihim. Ang Allah ay magpapakita sa iyo ng ebidensya. Ganun siya kapatas. Okay? Hahatulan ka ng Allah, iimbestigahin ka ng Allah, pero with evidence. With evidence. Hindi, kumbaga, question answer lang, walang evidence. Hindi, with evidence. Okay? Apat, mudha'afatul hasanat dun sayyi'at. Ito ang dahilan bakit mahal natin ating Panginoon. Ito dahilan bakit mas pinili natin ating Panginoon kaysa sa sinasamba ng iba, dahil ang Panginoon natin ay mudha'afatul hasanat dun sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala, nag-promise siya na kung ano ang nagawa mo na kabutihan, pagdating mo sa araw ng hukom, pwede mo i-claim ang times 10 na gantimpala. Times 10 na gantimpala. Kahit anong nagawa mo ng kabutihan, pagdating doon, pwede mo i-claim ang times 10 na gantimpala. Pero ang kasalanan, always isa lang. Kahit napakalaking kasalanan, pero ang number doon, yun lang ang number. Yun lang ang number. Okay? Tapos panglima, so yun pang-apat. Ganun ang Allah kapag nag-imbestiga. Ganun ang kurti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gumawa ka ng kabutihan, pinapalaki niya. At kapag gumawa ng kasalanan, ganun lang. Hindi na sinabi pinapalit, pero ganun lang. Na samantala,
Samantala, siya ang Panginoon. Bakit pa niya dagdagan ng timpala mo? Na kasalanan mo naman, bakit hindi ka gumawa ng maraming kabutihan? Pero ganoon ang ating Panginoon. At kung tingnan mo, gumawa ka ng kasalanan sa ating Panginoon, na ganoon siya. Dapat yung isang kasalanan, dapat paramihin siya. Paramihin yan, di ba? Dahil alipin ka lang, Panginoon ng Allah. Pero hindi. Ang Allah, isa lang ang kung ano yung nakatakda ng kasalanan sa masamang gawain na yun lang ang makikita mo doon. Yun lang ang matatagpuan mo doon. Paglima, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng mga syuhud. Hindi lang sa magpapakita siya ng ebidensya, magpapakita ba siya na mag-witness na ang ebidensya ay tama at ang kanyang katanungan ay katarungan. At ang ganun. So, ganun ang korte ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ganun ang korte ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganun ang korte natin. Alhamdulillah. So kung magsisinungaling isang tao, hindi, ganun si bro. Oh, hindi. Doon, may mga witness. Okay? So, ano ang iimbestigahin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon? So, iimbestigahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ang kufur at sa kanyang shirk. Ang pagkafir ng mga tao gawain ng kufur o kaya pagkafir nila at ang kanilang pagtatambal shirk. Okay? At iimbestigahin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ating mga gawain sa mundo. At iimbestigahin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng blessings na ibinigay sa atin. So lahat ng ating gawain, iimbestigahin ng Allah, iimbestigahin din ng Allah ang kufur at shirk, iimbestigahin ng Allah ang lahat ng mga blessings. Ang ating panahon, ang ating oras, ang ating katawan, ang ating kaalaman, lahat ng every blessing na binibigay sa iyo na naging masaya ka doon, pero mayroon pa na din pananagutan kahit sa blessing. Mayroon din pananagutan kahit sa naim. Okay? May pananagutan sa naim. Okay? At tatanungin tayo sa mga uhud at mawathiq, mga agreemento, mga promises natin na ipamigay natin, yun ay questionably, at tatanungin din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pandinig, sa ating pangkita, sa ating pandinig, ating paningin, at sa ating puso. Okay? So yun ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah, yawma idhin tu'raduna la tukhfa minkum khafiyah. So doon na araw, ipapakita na ng Allah lahat, magpipresent ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain at walang matatago. Okay? Ganun yung korte ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun yung pag-imbestigahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon dito tayo sa klasihan. Yung magpaglasarang So, ngayon dito tayo sa mga klasihan ng ard. So, dito muna tayo sa sitwasyon ng kafir, muna tayo sa Muslim. Kafir muna, kafir. Gusto niyo muna sa kafir? Sa Muslim na, kasi kafir. Magdebate muna tayo. Gusto ba tayo sa kafir sa Muslim? Sa Muslim. Nandun na rin yung may yakan ng kalagdarat ng khayraya. Nandun na din. Yakan sa Yung magpaglasarang. So, magsumuna muna tayo sa kafir. Kafir na tayo muna. Okay. Kasi dahil gusto mo yung Muslim, kafir tayo magsimula para thrilling. Para thrilling. So, ang kufar, so imagine niyo ang sitwasyon ng kafir, Imagine yung sitwasyon ng kafir. So, ang kafir ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At magsisimula na investigasyon. So tatanungin ng kafir, sa araw na ito, sa oras na ito ang ginawa mo. Tama o mali? Sabihin ng kafir, mali. Hindi. Pero, ganun, sabihin ng kafir, ganun. Sige, next. Ito na next. Lahat, tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa yung, sabi ni Sheikh, sarair. Okay? Yung mga tinago mo sa mga nilikha ng Allah. So, doon, tatanungin. So, ang kafir, magdi-deny. Deny. So, ang pag-imbestiga, actually, ang imbestiga ay magsisimula sa Allah subhanallah. Sa mabuti o sa masama? Sheikh Zulamin. Sa mo, umisik ka? Okay. Natandaan niyo kung saan magsimula, sa mabuti o sa masama? Kalimutan ko. Okay. Basta mayroon doon, magsisimula ka sa subhanahu wa ta'ala, sa mabuti man o sa masama.
Kalimutan ko. Parang sama-sama. Sama-sama, di ba? Oo. So, magsisimula mo ng Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama. Kahit mabuti pa rin, hindi masama. Okay. So, magsimula ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron tayong aklat ng kabutihan at saka aklat ng mga masamang gawain. So, magsisimula ang Allah sama-sama. So, ang kafir, masama. Subhanallah. Doon sa mga Muslim. Okay. Magsimula nga sama-sama. So, ang kafir, deny. Okay? Pagkatapos nun, okay, ganyan kayo. So, pagkatapos maitanong lahat ng gawain ng kafir na masama at lahat ng gawain ng kafir na mabuti, ngayon, may second session. Magreklamo. May second session. So, hindi lang pala isang session. Intindihan nyo? First session, lahat ng gawain ng tao ay itatanong. First session. Pagkatapos ng first session, so ang kafir, mayabang. O kaya teknik-teknik na kumbaga, tama yung lahat. Walang hiya. Kahit doon ang kafir. Kahit kanina, ang kafir nangangamba, kaya gano'n. Pero dahil masama talagang puso niya. Kaya nga, isipin niyo bro, ang impyerno, ang paglikha ng Allah sa impyerno ay patas. May mga tao talaga deserve nila ang pumunta sa impyerno. Di ba? Minsan bro, kapag nakita niyo yung napakasamang mga tao sa mundo, nakikita niyo yung mga Hudyo, mga Israeli, alam mo ano masasabi mo sa sarili mo? Masasabi mo kaya pala may impyerno. Ba? Yun yung masasabi mo talaga na maximum. Kaya pala may impyerno. Dahil may taong ganito talaga. So may tao talagang ganun. So, ganun. Kagkampanti sa kanyang mga sinasagot. Meron palang session 2. Pangalawang hearing. Yung mangyari, tatanungin din yun ulit. Simula sama-sama, papatungo sa mabuti. Itatanong din yun ulit. Simula, pero sirado ng bibig. Sirado ng bibig. At doon, bawat tanong ng Allah, sagot ng katawan. Kung si kamay ang nakagawa sa kunong kamay, ginawa ko yan ya Allah. Kung yung balat ang nakagawa, sabihin ng balat. Yung paa nagawa, sabihin ng paa. Puso mo, utang, lahat magsasalita. Okay? Kung ano so magtatanong Allah, ginawa mo ba ito? Sabihin ng katawan, ginawa ko. Ginamit niya ako sa paggawa niyan. So, bawat tanong ng Allah, sasaksi ang kanyang katawan. At nakasirado ng kanyang bibig. Okay? At ang kafir, ganun, magsasabi siya sa sarili niya, bakit kayo nasasalita? Di ba? Sasabihin ng katawan niya na, antakan Allah. Na kami ay pinagsalita ng Panginoon. Di ba? So, pagkatapos nun, hindi pa natapos, okay, ang kafir, ay ang hearing ng kafir pinapakinggan ng tao. Pinapakinggan ng mga nilalang. So imagine, tinatanong siya sa mga ginawa niya ng mga malaswa. Tinatanong siya sa mga ginawa ng pang-aapi. Tinatanong siya ng mga masama. Kasi nakikinig yung kanyang pamilya, ang kanyang katribo, ang kanyang kabansa, ang kanyang alam ng tao. Lahat nakarinig. Ganyan pala siya, si uncle. Ganyan pala si tatay, ganyan pala si anak. Di ba? Tapos, imagine, habang nangyari yun, siya ay minumura. Siya ay minumura ng mga magmumura. Minumura lang siya. Minumura siya kasi, kumbaga, napakasama talaga. Kawatan talaga, pero kawatan din siya. Magnanakaw talaga, pero magnanakaw din siya. Mumurahin siya. Mumurahin siya ganun. Siyempre, maririnig ng ginagawa niyan. Napakasama talaga, sabihin nila. So, pagkatapos doon, wala na. Ibibigay na sa kanyang aklat. Di ba? So, yun yung sitwasyon ng kafir. Napakasama. Ngayon, ang sitwasyon naman ng mu'min ay may mga sitwasyon. Ang sa mu'min, mayroon din 3 uri. So, may mga mananampalataya, alhamdulillah, sana magkasama tayo doon. Amin. Yung hindi dadaan sa ganun. Hanggang lang sa haharap sila. Haharap sila yung unang harap, yung unang uri ng pagharap kay Allah. Unang uri presentation, yung lahat lang haharap. Pagkatapos, wala, hindi siya dadaan sa ganun na process. Hindi siya dadaan sa korte. Bagkus next station naman diretso sila. Next station sila. Yung 70,000 na makakapasok sa paraiso na hindi sila ay imbestigahin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Okay? Unang uri. Okay, dapat pagsikapan natin yun na makapasok tayo doon. Okay. Pangalawa, kung hindi man tayo doon, sana dito tayo sa pangalawang uri. Sa pangalawa naman, yung hisab yasira. Yung magaan na pag-iimbestigar, magaan na hisab. So tayo, inshallah ay imbestigarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang Allah ay imbestigarin din niya, magsimula siya sa masamang gawain. So ang isang mananampalataya, dito pa lang sa dunya, ang kaniyang katangian, kapag sinabi sa kanyang pagkakamali, ano gagawin niya? Sa tao pa lang, hindi sa Panginoon, tao pa lang. Pag sinabi sa iyo yung pagkakamali, ano nafe-feel mo? Diba? Nafe-feel mo ang pagkakamali mo. May nga pagsisisi, gusto mong magbago. Naiinis ka sa sarili mo, pang pagkakamali. So kung ganun ka sa mundo, ganun ka rin sa akhirah. Lalo na sa iyong Panginoon. Ganun ka nga sa kapwa mo, ganun ka nga sa anak mo, ganun ka nga sa, baka mas baba kasi yung posisyon. Baka mas maliit pang edad, yeah? Paano pa kung sa mas malaking edad? Paano pa kung sa Panginoon? So pagdating nila doon, sabihin ng Panginoon, ganito ginawa mo. Unang tanong pa lang, wala na. Bagsak na si mu'min. Oo, ya Allah, ginawa ko yan. Pangalawa, pangatlo, pangapat, wala na. Yung mu'min mamamatay na. Ang problema lang, hindi siya pwede mamatay. Pero kung pwede siya mamatay, patay na mu'min doon. So, imagine mo, every crimin mo, tinatanong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, ganun. Pagkatapos, pupunta sa kanyang mga kabutihan. Pero dahil nauna yung yung pagtanong sa mga kasalanan, kaya wala na si mu'min, wala na. Kahit yung mga kabutihan niya, kumbaga, hindi siya nag-aasa na ang kabutihan ko na ito matatakpan yung kasamaan ko. Kasi alam ng mananampalataya na ang isang kasalanan sa Panginoon ay malaki. Kasi hindi mo dapat tignan ng kasalanan, dapat mo tignan kung sinong ginagawa mo ng kasalanan. So, yung mananampalataya doon, discourage na ba? Okay. Pagkatapos doon, pangalawang session, wala na. Pangalawang session, ibibigay sa kanyang aklat. Sa pangalawang session, binibigyan ang aklat. Pagbigay sa kanyang aklat, ya Allah, bakit yung pangalawang aklat, okay, pangalawang side, alam, yung pangalawang aklat is walang laman, blanco. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaon ay tinakpan namin kasi mo sa ibabaw ng mundo. So ngayon na araw ay buburahin namin. Buburahin namin. At hindi hanam ni mananampalataya, ang kaniyang hearing pala, walang naka-hearing. May takip. So akala niya ang sitwasyon niya gagaya ni Fulano na nakikita ng kaniyang asawa, nakikita ng kaniyang mga anak, pero hindi pala. Alhamdulillah, tinakpan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinakpan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yung nakuha niya kaniyang kitab, sabi niya, how mikro kitabiya. Magmamalaki na siya. Pero ang tao magmamalaki, kapag may karapatan ka mamalaki, walang problema. So magmamalaki na siya. How mikro kitabiya. Inidanan doon yung mula kang hisabiya. Akala ko, wasak na ako. Pero, fahuwa fi aishat ar-radiyah. Siya ay may magandang maratingan. So ganun yung sitwasyon ng mananampalataya. Pangatlong uri ng mananampalataya, okay? Sabi na yung maskula na mayroong ganito. Sabi ng maskula wala na. So yung mga taong yung mga taong daraan ng circumcision talaga. Daraan ng circumcision, pero dahil sa mas mabigat ang kanilang kabutihan kaysa sa kanilang masama, siya ay maging ligtas din. So meron talagang kasama niya nandoon pa rin, pero sila ay maging ligtas dahil mas mabigat ang kanilang kabutihan kaysa sa kanilang kasamaan. So kahit saan doon, sana doon tayo sa una, pero kahit saan doon ay maganda na para sa atin, di ba? So pagkatapos niyan, last topic natin is yung mizan. Last topic natin yung mizan. So yung mizan, timbangan. So ang timbangan, wala maraming usapan diyan. Ang timbangan ay may dalawang kamay. Yung kagaya ng
yung timbangan kailan natin, di ba? May dalawang kamay, may dalawang side. So doon ititimbang ang kabutihan at saka ang masamang mabuting gawain at saka masamang gawain ititimbang doon. So hindi natin alam kung kailan mangyayari yun, before, after, hindi na importante. Basta may timbangan doon titimbangin ang kabutihan at saka kasamaan. So sabi ng ilang scholar, yun ay para sa mga tao na yung kumbaga kung yung mga tao na kinuwinta pa yung kanilang kabutihan sa kasamaan dahil maraming kasamaan nila kaya kinuwinta pa. Pero yung mga taong pasado na, alhamdulillah, sabi ng mga ilang school, hindi na dadaan doon. So, hindi yung importante, may tayo naniniwala na may timbangan sa araw paghukom. So, hanggang dito lang muna ang ating topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.